Kamusta mga kaibigan? Ako si Pinoy Mr. Nightmare at dala ko sa inyo ang mga tunay na kwentong katatakutan na siguradong magpapapikit sa inyo o baka magpapuyat. Pero bago natin simulan, sabihin nyo nga sa comments, saan kayo nanonood ngayon at anong oras na diyan? Huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa channel. Isipin mo ito, nasa perpektong bakasyon ka, kasama ang iyong mga matalik na kaibigan. Hinintay ang pahinga mula sa walang tigil na bilis ng lungsod. Malamig ang hangin sa Baguio, dala ang amoy ng pino at basang lupa, isang tila perpektong tanawin. Ngunit pagpasok mo sa isang lumang bahay, ang Casa Aurora, na pinili dahil sa vintage na alindog at napakababang presyo, hindi nagtagal. Ang mga kumikirikiring sahig at kumikindat na ilaw ay hindi na lamang kakaibang katangian ng lumang gusali. Sila'y mga bulong, pagkatapos ay mga sigaw mula sa isang bagay na ayaw manatiling nakabaon. At nang sa wakas ay tumakas ka, kabog ang puso, kumbinsido na nakaligtas ka sa bangungot. Isang nakakapangilabot na katotohanan ang sumagi sa isip. Ang ilang mga katatakutan ay hindi nananatili sa isang lugar, sinusundan nila. Ang Baguio ay bumubulong sa hangin, isang simoy na may dalang amoy ng pino at kahalumigmigan na tila nagdadala rin ng mga lumang kwento. Ang makapal na hamog ay bumabalot sa bawat puno, sa bawat lumang istruktura, nagbibigay yang misteryosong belo sa lungsod. Para sa 6 na magkakaibigan, sina Liam, ang leader ng grupo na laging handang sumubok ng bago at may kakaibang hilig sa adventure. Si Sofia, ang sensitibo at madalas makaramdam ng mga tipang karaniwan na may malalim na koneksyon sa espiritual na mundo. Si Marco, ang mapagbiro at mapagpakalma, ang tagapagpatawa ng grupo. Si Chloe, ang tahimik at mapagmasid na madalas ay mas nakakaramdam ng mga bagay kaysa sa sinasabi niya. Si Daniel, ang lohikal at praktikal na laging naghahanap ng siyentipikong paliwanag sa lahat ng bagay. At si Bea, ang mahilig sa sining at fotografiya na laging naghahanap ng perpektong frame para sa kanyang mga kuha. Ang kanilang taunang escape mula sa magulong siyudad ay isang ritual. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang simpleng bakasyon ang kanilang hanap. Gusto nilang maranasan ang Baguio na hindi nakikita ng karaniwang turista, ang Baguio na puno ng mga kwento at lihim, ang Baguio na pinagmumultuhan. Sigurado ba talaga kayo dito, Liam? Tanong ni Chloe. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-aalinlangan at bahagyang panginginig, habang ang kanilang inarkilang van ay dahan-dahang gumagapang sa isang liblib at halos hindi na dinadaanan na bahagi ng Leonard Wood Road. Ang mga puno ng pino sa magkabilang gilid ng kalsada ay tila nagpapalim sa lugar, at ang mga lumang bahay na kanilang dinadaanan ay tila nakatitig sa kanila. Sa kanilang harapan, nakatayo ang isang lumang bahay, malaki at tila napabayaan, na may malalim na patong ng lumot sa mga bubong at nagbabalat na pintura sa dingding. Ang mga bintana nito ay tila mga mata ng isang nilalang na matagal nang naghihintay, at ang malawak na bakuran ay puno ng mga tuyong dahon at ligaw na damo.
Ito ang Casa Aurora, ang bahay na inarkila nila mula sa isang online listing na nangako ng authentic Baguio experience at nagpaalala ng historical charm. Ang presyo ay halos imposibleng mura na dapat sana ay nagbigay sa kanila ng babala, ngunit ang kanilang pagkasabik sa adventure ay mas nangingibabaw. "Relax, Chloe," sagot ni Liam. Ang kanyang ngiti ay hindi maalis sa labi. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili at ang iba. Sabi ng may-ari, luma lang daw talaga. Vintage, ika nga. Tsaka mas mura to kaysa sa hotel. Imagine, may sarili tayong bahay sa Baguio. Si Sofia naman, na may likas na hilig sa mga kwentong kababalaghan at matagal ng pangarap na maranasan ng supernatural, ay nakangiti. "Mas maganda nga kung may multo, Liam. Adventure yan. Imagine, makasalamuha ang espiritu ng nakaraan. Ito ang tunay na Baguio experience." Pagbaba nila mula sa van, bumungad sa kanila ang matalim na amoy ng basa-basang pino, lumang kahoy at damp earth na may halong amoy ng alikabok at amag. Ang hangin ay mas malamig kaysa sa inaasahan, kahit pa hapon pa lang, at tila may dalang kakaibang bigat. Malaki ang bahay na may matataas na kisame at malawak na sala na pinalamutian ng mga antigong kasangkapan. Ang mga kahoy na sahig ay nagkukumpas sa bawat yapak at ang mga lumang litrato sa dingding na nagpapakita ng mga pamilya na matagal nang nawala ay tila nakatitig sa kanila na may mga mata na tila may gustong sabihin. "Ang ganda," bulong ni Bea. Ang kanyang kamera ay agad na inilabas, naghahanap ng perpektong anggulo. Perfect for a vintage shoot. Ang daming karakter ng bahay na to. Every corner has a story. Ngunit habang lumalalim ang hapon at bumababa ang temperatura, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang lamig ng Baguio ay tila tumagos sa kanilang mga buto, hindi lamang dahil sa temperatura. Si Daniel, ang pinakalohikal sa grupo, ay unang nakaramdam ng kakaiba habang inaayos nila ang kanilang mga gamit sa kani-kanilang silid. Ang kanyang silid ay nasa dulo ng pasilyo na may tanaw sa likod ng bahay na puno ng matatayog na puno ng pino. "May naririnig ba kayong nagbubulungan?" tanong niya. Ang kanyang noo ay nakakunot habang nakatayo sa gitna ng kanyang silid. Naririnig niya ang mahinang pag-uusap, parang mga pabulong na hindi niya maintindihan, na nagmumula sa kabilang silid, na tila may dalawang tao ang nag-uusap sa lumang lengguwahe. Nagkatinginan ng iba na abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. "Wala naman," sagot ni Marco, na abala sa pag-aayos ng kanyang backpack. "Baka guni-guni mo lang, Dan. Pagod ka lang sa biyahe. O baka hangin lang yan." "Baka hangin lang yan, Dan," sabi ni Liam, ngunit may bahid na rin ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ang kanilang pag-aalinlangan ay unti-unting napapalitan ng kaba. Ngunit kinagabihan, habang nagkukwentuhan sila sa sala, uminom ng kape at nagtatangkang painitin ang kanilang sarili sa harap ng walang apoy na fireplace, biglang bumagsak ang isang lumang litrato mula sa dingding. Ito ay litrato ng isang babae na nakasuot ng lumang barot saya na may malungkot na mga mata at isang pilit na ngiti. Ang kanyang itim na buhok ay mahaba at nakatirintas
at ang kanyang titig ay tila tumatagos sa kanilang kaluluwa. Ang litrato ay nagkabasag at ang salamin nito ay kumalat sa sahig. Wow! Bulong ni Chloe na napatalon sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ano yon? Hindi lang basta bumagsak, parang may naghagis. Siguro luma na lang talaga yung pako, sabi ni Daniel, ngunit ang kanyang boses ay hindi ganoon kasigurado. Ang kanyang lohikal na pag-iisip ay unti-unting nabibigyan ng pag-aalinlangan. Si Sofia naman ay lumapit sa litrato. Ang kanyang mga mata ay puno ng kakaibang kuryosidad at pakiramdam ng pagkaawa. Ang ganda niya, pero ang lungkot ng tingin niya. Parang may dala siyang mabigat na lihim. Parang may gustong sabihin. Sa sumunod na mga araw, ang mga kakaibang pangyayari ay lalong dumalas at naging mas malinaw. May mga anino silang nakikita sa gilid ng kanilang paningin na tila dumadaan sa mga pasilyo na tila may nagmamadali. May mga pabulong na naririnig sa madaling araw na tila may pinag-uusapan sa isang lumang lengguwahe, na tila nagrereklamo o nagpapahayag ng galit. Ang pamilyar na amoy ng lumang kahoy ay minsan ay napapalitan ng amoy ng sariwang bulaklak ng sampagwita na hindi naman nakatanim sa bakuran, na tila may nag-aalay. Ang lamig ay madalas na bumabalot sa ilang bahagi ng bahay, kahit na nakabukas ang bintana at may sikat ng araw, na tila may isang malamig na presensya. Isang gabi, habang natutulog si Bea sa kanyang silid sa ikalawang palapag, narinig niya ang mahinang pag-iyak na nagmumula sa labas ng kanyang pinto. Akala niya ay panaginip lang, ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa dulo ng kanyang kama. Ito ay hugis ng isang babae, nakayuko at tila umiyak. Ang kanyang mahabang buhok ay nakakalat sa kanyang balikat. Nagpakita ito sa loob ng ilang segundo bago naglaho na parang usok na tila isang ilusyon. Napatili si Bea at agad na nagising ang lahat. "Bea, anong nangyari?" tanong ni Liam na agad na pumasok sa silid kasama ang iba. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang kakaiba. May babae, nanginginig niyang sabi habang itinuturo ang dulo ng kama. Ngunit wala na roon ang anino. Umiiyak at nakatayo lang doon. Hindi ko alam kung panaginip lang, pero ang totoo ng pakiramdam. Ang insidenteng ito ang nagpatunay sa kanila na hindi lamang ito simpleng luma at napabayaang bahay. Mayroong presensya at hindi ito mapaglaro. Ito ay isang bagay na nakakapanindig balahibo. Si Sofia, na may pinakamalakas na koneksyon sa mga di nakikita, ay nagsimulang makaramdam ng matinding kalungkutan sa bahay. Madalas siyang mapansin na nakatulala sa isang sulok na tila may pinakikinggan o may kinakausap na hindi nakikita. Isang hapon, habang nagpapahangin sila sa beranda, napapalibutan ng makapal na hamog, si Sofia ay biglang bumulong. "May sinasabi siya sa akin," bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan na tila nakikita niya ang di nakikita. Ang pangalan niya, Aurora,
Siya ang babae sa litrato. Nagulat ang grupo. Aurora? Parang Casa Aurora? Tanong ni Marco. Nagtutugma sa pangalan ng bahay. Ibig sabihin, siya ang may-ari ng bahay na ito noon. Oo. Sagot ni Sofia. Ang kanyang tinig ay halos bulong. Siya ang dating nakatira dito. May malalim siyang kalungkutan. At ang kalungkutan na iyon ay bumabalot sa buong bahay. Nararamdaman ko ang kanyang paghihinagpis. Nagsimula silang magsaliksik ng masinsinan. Sa tulong ng internet at ilang lumang libro na kanilang natagpuan sa isang lumang cabinet sa aklatan ng bahay, unti-unti nilang nabuo ang kwento ni Aurora. Si Aurora ay isang dalagang nanirahan sa bahay noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Siya ay umibig sa isang sundalong Amerikano, si Captain David Miller, na nagkanlong sa kanilang bahay. Ang kanilang pag-ibig ay sumibol sa gitna ng kaguluhan ng digmaan, ngunit sa gitna ng matinding labanan at pag-atake nawala si David at hindi na bumalik. Si Aurora ay naghintay ng naghihintay sa kanyang pagbabalik, araw-araw, gabi-gabi, hanggang sa siya ay tuluyang pumanaw sa bahay na ito, dala ang kanyang malalim na paghihinagpis at pag-asa. May mga lumang sulat din silang natagpuan sa isang nakatagong drawer sa silid ni Aurora na detalyado ang mga pangako ni David at ang unti-unting paghina ng loob ni Aurora, ang kanyang pag-asa na unti-unting nagiging kawalan ng pag-asa. Kaya pala siya umiiyak, bulong ni Chloe. Ang kanyang boses ay puno ng awa. Naghahanap pa rin siya at patuloy na naghihintay. Ang sakit siguro ng nararamdaman niya. Ang pagkaunawa sa kwento ni Aurora ay hindi nagpagaan sa kanilang loob. Bagkus, lalo pa itong nagpabigat. Ang presensya ni Aurora ay tila lalong lumakas, na parabang nagagalak, na may nakakaunawa sa kanyang kalungkutan, ngunit ang kalungkutang ito ay unti-unting nagiging galit. Ang mga bulong ay naging mas malinaw, tila nagrereklamo o nagpapahayag ng galit na tila sinisisi ang isang bagay o isang tao. Ang mga bagay ay nagsimulang gumalaw sa kanilang sarili. Ang mga pinto ay bumubukas at sumasara. Ang mga ilaw ay nagpa-flicker at ang temperatura ay bumababa ng husto sa ilang bahagi ng bahay na tila may isang malamig na kamay ang dumadaan. Isang gabi, habang naghahanda silang matulog, biglang bumukas at sumara ang lahat ng bintana sa sala ng sabay-sabay na tila may malakas na hangin na pumasok, ngunit sarado ang lahat ng pinto. Ang mga ilaw ay nagsimulang mag-flicker ng mabilis na tila sasabog at ang mga bombilya ay unti-unting namamatay. Ang temperatura sa loob ng bahay ay bumaba ng husto, mas malamig pa kaysa sa labas, na tila nasa loob sila ng isang freezer. Narinig nila ang isang mahinang tugtog ng piano na nagmumula sa isang silid na matagal ng sarado. Isang silid na sinabing hindi na ginagamit at puno ng mga lumang gamit. "May piano ba dito?" tanong ni Daniel, nanginginig habang nakatingin sa direksyon ng tunog. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. "Wala," sagot ni Liam. Ang kanyang mukha ay namumutla rin. Sinabi ng may-ari na inalis na ang lahat ng piano dito. Imposible yan. Naglakas loob silang tingnan ang silid.
dala ang mga flashlight ng kanilang telepono. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Sa loob, sa gitna ng dilim, na halos walang makita, nakita nila ang isang lumang piano na tila matagal nang hindi nagagamit. At sa harap nito, nakaupo ang isang figura na nakatalikod sa kanila. Ito ay isang babae nakasuot ng lumang damit na parot saya at ang kanyang mga kamay ay gumagapang sa mga puting toots. Ang tugtog ay malungkot, puno ng paghihinagpis, ngunit unti-unting naging masigla at galit na tila nagpapahayag ng matinding galit. Nang dahan-dahan itong lumingon, ang liwanag ng flashlight ay tumama sa kanyang mukha. Bumungad sa kanila ang mukha ng babae sa litrato, si Aurora. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay, nanlilisik sa galit at may luha ng dugo na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang bibig ay nakanganga na tila sumisigaw ng walang tunog at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang mahinang bulong na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Bakit hindi siya bumalik? Bakit? Pinangakuan niya ako. Pinangakuan niya ako. Napasigaw ang buong grupo. Sa takot, agad silang tumakbo palabas ng bahay. Hindi na inalintana ang kanilang mga gamit, ang kanilang mga bag o anumang naiwan. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng malakas at ang kanilang mga hininga ay humihingal. Sumakay sila sa kotse at nagmaneho ng mabilis palayo sa Casa Aurora, palayo sa malungkot at ngayoy galit na multo ng nakaraan. Ang kanilang bakasyon sa Baguio ay nauwi sa isang bangungot na tila nakakapit sa kanilang balat, isang bangungot na hindi nila malilimutan. Habang bumababa sila sa zigzag na daan ng Cannon Road, ang mga pabulong ay hindi nawala. Si Sofia, ang pinakasensitibo, ay nararamdaman ang bigat ng presensya ni Aurora na nakakapit sa kanila, lalo na kay Liam na ang mukha ay nanatiling maputla at ang mga mata ay malalim, tila nakikita niya ang di nakikita. Ang kanyang pagtawa ay naging mas tahimik at ang kanyang mga mata ay madalas na nakatitig sa kawalan. Hindi nila alam ang kanilang pagtakas ay simula pa lamang ng mas malalim na takot, isang takot na magpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Ang anino ni Aurora ay tila sumama sa kanila, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling magpakita. Part 2. Pagkatapos ng kanilang nakakapanindig balahibong karanasan sa Baguio, ang grupo ay nagpasya na magtungo sa Baler, Aurora. Akala nila ang init ng araw at ang sariwang hangin ng dagat ay magpapawi sa kanilang mga takot at magbibigay ng bagong simula. Ang pagtakas mula sa malamig at malungkot na Baguio patungo sa maaraw at buhay na Baler ay tila ang perpektong solusyon. Ngunit ang kapalaran ay may ibang plano para sa kanila, isang mas sinauna at mas madilim na plano na konektado sa mga elemental na nilalang ng dagat. Kailangan natin ng bagong simula, sabi ni Liam. Ang kanyang boses ay pilit na masigla habang binabagtas nila ang mahabang kalsada patungong Baler. Ang kanyang mga mata
ay madalas na nakatingin sa rearview mirror na tila may hinahanap. Walang multo sa dagat, di ba? Puro hangin, araw at alon lang. Ito ang magpapagaling sa atin. Sana nga, Liam, bulong ni Bea, na hanggang ngayon ay ginagambala pa rin ng imahe ni Aurora. Ang kanyang mga mata ay madalas na nakatitig sa kawalan. Ang trauma ng Baguio ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanilang lahat, lalo na kay Liam na tila mas naging balisa at tahimik. Ang dating masigla at outgoing na Liam ay tila napalitan ng isang mas tahimik at mapag-isang tao. Ang kanilang inarkila sa Baler ay isang lumang ancestral house din. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakatayo sa isang burol na may tanaw sa dalampasigan. Ang bahay ay gawa sa bato at kahoy, may malaking balkonahe na tanaw ang malawak na dagat ng Pasipiko. Sa unang tingin, mas presko at mas buhay ito kaysa sa Casa Aurora. Mas maliwanag at tila may hangin na naglilinis ng mga masasamang espiritu. Ang mga bintana ay malalaki at nagpapapasok ng sikat ng araw, at ang amoy ng asin at sariwang hangin ay bumabalot sa buong bahay. Ang ganda dito, sigaw ni Chloe na tila nabunutan ng tinik sa dibdib. Parang mabubura lahat ng nangyari sa Baguio sa ganda ng dagat. Ito ang kailangan natin. Ngunit si Sofia, na laging sensitibo sa mga presensya, ay nakaramdam muli ng kakaiba. Hindi ito ang kalungkutan ni Aurora, kundi isang mas matandang presensya. Isang bagay na mas malalim, mas madilim, at may koneksyon sa elemental na mundo. Ito ay hindi lamang isang espiritu, kundi isang enerhiya na matagal nang naninirahan sa lugar, na tila naghihintay ng tamang pagkakataon upang magpakita. May kakaiba dito, bulong niya kay Daniel. Ang kanyang tingin ay nakapako sa malawak na dagat. Parang may nagbabantay, isang bagay na mas matanda pa sa mga puno dito. Parang may nagmamasid sa atin mula sa lalim. At parang may koneksyon sa Baguio. Parang may sumusunod sa atin. Sa unang gabi, nagkaroon sila ng bonfire sa dalampasigan. Ang tunog ng alon ay nakakapagpakalma, at ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng kakaibang ganda sa paligid. Habang nagkukwentuhan sila, napansin nilang may isang matandang babae na nakaupo sa malayo sa ilalim ng isang lumang puno ng niyog, nakatingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay halos nakatago sa dilim, ngunit ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa liwanag ng apoy. "Sino yon?" tanong ni Marco na nakaramdam ng kakaibang kaba. Parang matagal na siyang nakaupo doon. "Baka residente lang," sabi ni Liam, ngunit ang kanyang boses ay walang dating sigla. May bigat sa kanyang dibdib na tila galing pa sa Baguio. Ngunit ang matandang babae ay nanatiling nakatitig sa kanila, na tila sinusuri ang bawat isa sa kanila, lalo na si Chloe na tila mas mapagmasid sa matandang babae. Nang magtama ang kanilang mga mata, bigla itong tumayo at dahan-dahang lumakad palayo, papunta sa direksyon ng mga bakawan na naglilinya sa gilid ng dalampasigan at naglaho sa dilim. Kinabukasan, habang nag-e-explore sila sa bayan, narinig nila ang mga kwento tungkol sa engkanto ng dagat, mga nilalang
na tinatawag na sirena o siyokoy na kumukuha ng mga nalulunod o nawawalang mangingisda. Narinig din nila ang mga kwento tungkol sa mga nilalang ng gubat na nagtatago sa mga liblib na lugar ng baler tulad ng tikbalang at kapre. Ang mga kwentong ito ay karaniwan sa mga probinsya, ngunit pagkatapos ng bagyo, hindi na sila gaanong nagbibiro at nakikinig na sila ng may takot. Ang mga kwento ay tila nagiging totoo sa kanilang mga mata. Isang hapon, habang naglalakad si Daniel at Chloe sa dalampasigan, malayo sa iba, upang maghahanap ng mga kakaibang seashell, nakita nila ang isang kakaibang bagay na nakalutang sa tubig malapit sa mga bato. Ito ay isang uri ng lumang anting-anting, gawa sa mga buto ng hayop at mga pinatuyong balat ng isda na may nakaukit na mga sinaunang simbolo. May kaunting palamuting perlas na tila galing sa ilalim ng dagat na kumikinang sa sikat ng araw. "Ano to?" tanong ni Chloe. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kuryosidad na tila may nagtutulak sa kanya na hawakan ito. Ang kanyang kamay ay unti-unting lumalapit sa anting-anting. "Huwag mong galawin, Chloe," sabi ni Daniel na may masamang kutob. "Parang may kakaibang pakiramdam, mukhang lumang bagay at baka may sumpa. Hindi natin alam kung ano yan." Ngunit huli na. Naabot na ni Chloe ang anting-anting. Nang hawakan niya ito, bigla siyang nakaramdam ng matinding lamig na tumagos sa kanyang katawan na tila may bumulong sa kanyang tainga. Narinig niya ang isang bulong sa kanyang isip, isang matandang wika na hindi niya maintindihan. Ngunit ang mga salita ay tila nagdudulot ng matinding kaba at pagkaakit. Ang anting-anting ay tila kumikinang sa kanyang kamay at ang kanyang mga mata ay unti-unting nagiging malalim. Pagbalik nila sa bahay, nagsimulang magbago si Chloe. Naging tahimik siya at mapag-isa. Ang kanyang mga mata ay minsan ay nagiging malalim at walang emosyon na tila hindi siya ang dating Chloe. Nagiging mas matagal siyang nakatingin sa dagat na tila may naghihintay doon. Ang kanyang balat ay tila mas pumuti at ang kanyang buhok ay tila mas naging itim at mas mahaba na tila nagiging katulad siya ng mga nilalang ng dagat. Ang kanyang boses ay naging mas mahina at ang kanyang mga galaw ay naging mas mabagal. "May nangyayari sa kanya," sabi ni Sofia na nag-aalala habang tinititigan si Chloe na nakatulala sa bintana, nakatingin sa dagat. "Parang may ibang presensya sa kanya. Nararamdaman ko na mas malakas ang presensya na iyon kaysa sa bagyo at parang may koneksyon sa dagat." Sinubukan nilang kausapin si Chloe, ngunit tila wala siya sa kanyang sarili. Minsan, nakikita nila siyang nakatayo sa balkonahe sa gitna ng gabi, nakatingin sa dagat at may binubulong na hindi maintindihan, na tila kinakausap ang isang hindi nakikitang nilalang. Ang kanyang balat ay tila mas pumuti at ang kanyang buhok ay tila mas naging itim na tila nagiging katulad siya ng mga nilalang ng dagat. Ang kanyang mga kuko ay tila humaba at naging matulis. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, nagising si Liam sa isang kakaibang tunog. Ito ay parang pagkaluskos ng mga dahon at pagaspas ng tubig, ngunit mas malakas at may kasamang malalim na pag-awit
na nakakapangilabot na tila nagmumula sa ilalim ng dagat. Paglabas niya ng kanyang silid, nakita niya si Chloe na naglalakad palabas ng bahay papunta sa dalampasigan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dagat at ang kanyang mga galaw ay tila hindi kanya, na tila may nagtutulak sa kanya. Ang kanyang mga paa ay tila lumulutang sa lupa. Sinundan siya ni Liam kasama ang iba pa na nagising din sa nakakapanindig balahibong awit. Nakita nila si Chloe na lumalakad sa tubig papalayo sa dalampasigan. Ang tubig ay umaabot na sa kanyang baywang, ngunit patuloy pa rin siya sa paglalakad na tila walang nararamdaman, at ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang bagay na hindi nila nakikita. "Chloe, saan ka pupunta?" Sigaw ni Liam. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-aalala. "Bumalik ka dito. Delikado yan." Ngunit hindi siya sumasagot. Patuloy lang siya sa paglakad na tila may sumusunod sa isang hindi nakikitang tawag. Isang tawag na tila kumukurot sa kanyang kaluluwa. Biglang lumabas mula sa ilalim ng tubig ang isang pikura. Ito ay isang nilalang na may katawan ng tao, ngunit may mga kaliskis sa balat na kumikinang sa liwanag ng buwan at mahabang buhok na parang damong dagat na lumulutang sa tubig. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim, mas masigla kaysa sa anumang nakita nila, at ang kanyang mga daliri ay mahaba at may matutulis na kuko. Ang kanyang boses ay ang pinakamatamis at pinakanakakatakot na awit na narinig nila, na tila kumukurot sa kanilang kaluluwa at nagpapamanhid sa kanilang mga pandinig. Ito ay isang sirena, ngunit hindi ang magandang sirena sa mga kwento. Ito ay isang nilalang ng kadiliman, isang siyokoy na kumukuha ng mga kaluluwa na naghahanap ng kasama sa kanyang walang hanggang pag-iisa. Ang sirena ay lumapit kay Chloe at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga mata ni Chloe ay tila nabuhay, ngunit hindi ito ang kanyang sariling buhay. Ito ay ang buhay ng nilalang na kumukontrol sa kanya, at ang kanyang ngit ay hindi na kanya, kundi isang ngiti ng kasamaan na tila nagpapahayag ng pagkapanalo. "Chloe, huwag!" sigaw ni Sofia na nakaramdam ng matinding takot at pakiramdam ng pagkabigla. "Huwag kang sumama sa kanya." Sinubukan nilang lapitan si Chloe, ngunit ang sirena ay naglabas ng isang nakakatakot na tunog, isang halo ng pag-iyak at pagtawa na nagpatigil sa kanila. Ang tunog ay tila tumagos sa kanilang utak na nagdulot ng matinding sakit na parang may pumipiga sa kanilang puso at nagpapamanhid sa kanilang mga katawan. Si Daniel, na may kaunting alam sa mga alamat, at pagkatapos ng bagyo ay nagsimulang magbasa ng mga lumang aklat tungkol sa folklore, ay naalala ang matandang babae na nakita nila sa dalampasigan. Siya ay isang mambabarang, isang mangkukulam na may kakayahang makipag-ugnayan sa mga nilalang ng ilalim at ng gubat. "Ang anting-anting," sigaw ni Daniel. Ang kanyang boses ay desperado. "Ang anting-anting ang nagbukas ng daan. Dapat na nating ibalik ito. Kailangan nating hanapin ang matandang babae." Ang anting-anting
na nakuha ni Chloe ay hindi lamang isang simpleng anting-anting. Ito ay isang susi, isang portal na nag-uugnay sa mundo ng mga tao at sa mundo ng mga nilalang ng dagat. Ang mga simbolo nito ay mga tawag sa mga espiritu ng lalim, at ang paghawak dito ni Chloe ay nagbukas ng isang koneksyon na tila nagbigay ng pahintulot sa engkanto. Sa desperasyon, sinubukan nilang hanapin ang matandang babae. Naglakad sila sa direksyon ng mga bakawan, kung saan nila nakita ang matandang babae na naglaho. Sa gitna ng mga ugat ng bakawan, nakita nila ang isang maliit na kubo na halos natatakpan na ng mga dahon at lumot. Ang amoy ng mga halamang gamot ay bumabalot sa paligid. Pagpasok nila, bumungad sa kanila ang matandang babae na nakaupo sa gitna ng mga kandila at mga kakaibang halaman. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng karunungan, na tila nakikita niya ang lahat ng nangyayari at ang kanilang kinabukasan. "Alam ko kung bakit kayo narito," sabi ng matandang babae. Ang kanyang boses ay malalim at maibahid ng karunungan, ngunit walang anumang paghatol. Ang dalaga ay napili ng engkanto. Ang anting-anting na inyong nahawakan ay sadyang inihanda para sa isang kaluluwang naligaw, isang kaluluwang bukas sa pagtawag ng lalim. Ang engkanto ay naghahanap ng kasama sa kanyang walang hanggang pag-iisa. Ipinaliwanag ng matandang babae na ang anting-anting ay pag-aari ng isang sinaunang engkanto ng dagat, isang nilalang na mas matanda pa sa mga isla, na matagal nang naghahanap ng isang kasama sa kanyang walang hanggang pag-iisa. Ang engkanto na ito ay hindi masama sa kalikasan, ngunit naghahanap ng kaluluwa na magiging kapalit ng kanyang kalungkutan at pag-iisa. Ang tanging paraan upang mailigtas si Chloe ay ang ibalik ang anting-anting sa pinagmulan nito sa pinakamalalim na bahagi ng dagat at humingi ng kapatawaran sa engkanto. "Ngunit kailangan ninyong mag-ingat," babala ng matandang babae. "Ang engkanto ay hindi madaling bitiwan ang kanyang napili, at ang isa sa inyo ay may dala pang anino mula sa Baguio. Ang kalungkutan ni Aurora ay tila dumikit kay Liam at maaaring maging masarap na pagkain sa ibang nilalang. Ang inyong mga kaluluwa ay bukas sa mga nilalang ng dilim." Sa tulong ng matandang babae na nagbigay sa kanila ng isang maliit na bote ng langis na may kakaibang amoy, na sinabing may kapangyarihan laban sa mga nilalang ng dagat at nagpapahina sa kanilang kapangyarihan, naglakas loob silang bumalik sa dalampasigan. Nakita nilang si Chloe ay halos malunod na, at ang sirena ay nakangiti, ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan at pagkapanalo. Si Liam ay tila hinihila rin patungo sa tubig, na tila may dalawang puwersa ang nagtutulakan sa kanya, ang anino ni Aurora at ang tawag ng engkanto. "Ibato ninyo ang anting-anting sa pinakamalalim na bahagi ng dagat at ipahid ang langis kay Chloe," sigaw ng matandang babae mula sa bakawan. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kapangyarihan. Lumangoy si Liam at Daniel patungo kay Chloe, habang ang iba naman ay nagdasal at nagsumamo sa dalampasigan. Nang malapit na sila sa sirena,
inihagis ni Liam ang anting-anting sa pinakamalalim na bahagi ng dagat na tila may sumisip-sip dito. Agad namang binuksan ni Daniel ang bote ng langis at ipinahid ito sa balat ni Chloe. Nang hawakan ng langis ang balat ni Chloe, ang sirena ay napasigaw, isang tunog na nagpatili sa mga paniki at nagpabago sa ihip ng hangin. Ito ay tunog ng matinding sakit at pagkatalo na tila nagmumula sa kailaliman ng dagat. Ang langis ay kumalat sa tubig na tila naglabas ng usok at naging parang harang na nagpapahina sa kapangyarihan ng engkanto. Ang sirena ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Ang kanyang balat ay nagbalat at ang kanyang mga kaliskis ay unti-unting nawala. Ang kanyang mahabang buhok ay naging maikli at naging kulay abo at ang kanyang mga kuko ay bumalik sa normal. Ang kanyang matamis na awit ay naging mahinang ungol. Sa huli, ang sirena ay naging isang ordinaryong babae na nakalutang sa tubig, walang malay at matanda. Ito pala ay isang matandang mangingisda na matagal nang nawawala sa lugar na tila ang sirena ay ginagamit lamang ang kanyang anyo at kaluluwa para sa kanyang layunin. Agad nilang hinila si Chloe at ang babae pabalik sa dalampasigan. Si Chloe ay walang malay, ngunit humihinga. Ang matandang mangingisda naman ay may bakas pa rin ng takot sa mukha at ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng mga bagay na hindi dapat makita. Dinala nila si Chloe pabalik sa bahay. Pagkagising niya, wala siyang maalala sa nangyari. Tila binura ang bahaging iyon ng kanyang alaala na tila isang masamang panaginip. Ang anting-anting ay nawala na sa dagat at ang matandang babae ay nagtapon pa ng ilang halamang gamot sa dagat kasama ang isang dasal upang tuluyang isara ang portal at pigilan ang pagtawag ng engkanto. Ang kanilang karanasan sa Baler ay mas matindi kaysa sa Baguio. Hindi lang ito multo ng nakaraan, kundi isang sinaunang sumpa na muntik nang kumain sa isa sa kanila. Ang Baguio ay nagpakita sa kanila ng kalungkutan na naging galit. Ang Baler naman ay nagpakita sa kanila ng isang sinaunang pagtawag na mas matindi kaysa sa kanilang imahinasyon. Umalis sila sa Baler kinabukasan. Dala ang mga aral at mga takot na hindi na kailanman mabubura sa kanilang isip. Ang Baguio at Baler ay hindi lamang mga lugar ng bakasyon. Ang mga ito ay mga lugar kung saan ang mga pader sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mundo ng mga di nakikita ay manipis at kung saan ang mga kwento ng lagim ay hindi lamang mga kwento kundi mga katotohanan na naghihintay na matuklasan o sadyang nagtatago sa dilim. At habang nagmamaneho sila palayo sa bawat pagdaan ng puno at bawat pag-alon ng dagat, naramdaman nila ang isang malamig na simoy ng hangin na tila nagpapaalala sa kanila na ang mundo ay puno ng mga lihim at ang ilang lihim ay mas mabuting manatiling nakatago. Ngunit sa kanilang pag-alis, may isang bagong pag-aalala ang sumibol. Si Liam na mula sa Baguio
ay tila laging nakatingin sa kawalan ay nakangiti, isang ngiting hindi makita ang mga mata, na tila may isang bahagi ng aurora na nanatili sa kanya, naghihintay ng kanyang sariling pagbabalik. Ang horror ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang anino na sumusunod sa kanila, na kailanman ay hindi tuluyang mawawala, na tila naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling magpakita at kumain ng kaluluwa. Ang kanilang paglalakbay ay nagtapos, ngunit ang bangungot ay nagsisimula pa lamang.